Rice is life. Tayong mga Pilipino, hindi mabubuhay kung walang kanin. Kahit na ano pang pagkakaluto nito, mula altanghap hanggang merienda. Parang pinagtampuhan ng bigas ang construction worker na si Hill nung nabalitaan niya di umanong posible raw magka-only rice ban. Pagbawal na yung unlimited rice. Balak daw kasi itong ipanukala ni Senator Cynthia Villar. Pero ang kinatatakutang ito ni Hill, agad namang nilinaw ng senadora. Komento lang daw niya ito bilang reaksyon sa sobra-sobrang pagkonsumo ng kanin nating mga Pilipino na masama raw sa kalusugan. Wala raw siya talagang balak na ipaban ang only rice. Kaya para kay Hill, tuloy ang ligaya. Nako, baka magwala ang Pinoy pagka binanila ang only rice. Dahil sa katulad din po naman namin na na kapos ang budget sa ulam. Sa kanila kami bumabawi. Pagpatak ng kanyang break, diretso sa karinderyang ito sa Bulacan, kung saan sa halagang 40 pesos, meron na siyang only rice. At sa loob ng 45 minutes, si Hill, naka-6 na takal lang naman ng kanin. Rice pa more. Dahil daw sa dami ng nakain niyang kanin, si Hill ready to rumble ulit. Halimbawa, kakain tayo tapos bitin tayo sa kanin. Medyo hindi magandang kumilos, madaling mapagod. Kung busog ka sa kanin, kahit kanin lang ma'am, ulam lang. Dahil sa pa-only rice ng karinderya ng Pamilya Alcantara, ang kanilang customers, only rin daw. We all know naman ang Filipinos are mahilig sa rice, that's our staple food, diba? So kaya nagulat na lang ako kung bakit biglang nagkaroon ng ganung news. Pero hindi naman natuloy, pero when I first, naisip ko agad kung ano yung alternate or ano yung plan B na gagawin namin para magtuloy-tuloy pa rin yung business. 6:00 pa lang daw ng umaga, ibinababa na ang mga bigas sa imbakan. Sinimulan na ang pagsasaing sa 9 nilang kaldero. Mga 19 to 20 kaldero ang nakukonsumo namin a day. Kuya, extra rice! Kuya, extra rice po! Extra rice! Dahil sa kanilang pa-only rice, may 3 branches na raw ngayon ang kanilang karinderya. Nakapagtapos ang kanilang mga anak. Ngayon, pisa, pagka nagagawa ako ng panibago, nag-experiment ako, parang nahihirapan ako. Kasi talagang siya lang at talagang perfect talaga. Masarap. Sa kainan namang ito sa Santa Cruz sa Manila, talagang mapapalaban ka. Sa 10 kaning mapagpipilian sa kanilang rice buffet. May paella rice, Spanish fried rice, Java rice, at Hawaiian fried rice. Ang Hawaiian fried rice, inspired daw ng Hawaiian pizza. Meron din ditong kimchi fried rice ng Korea, yakimeshi fried rice ng Japan, at Shanghai fried rice ng China. Usually, ang hinahanap nila yung yang chow and then yung Java rice. Ayan yung mga, and paella. Ayan yung mga favorite ng mga guests natin. 25 kilos o kalahating kaban ng bigas ang isinasaing daw nila rito araw-araw. Kadalasan, 20 to 30 minutes na uubos ang isang klase nila ng kanin na agad naman daw ire-refill. Para po siyang Hawaiian pizza pero kanin po. Samantala, sa tinaguriang Rice Bowl of the Philippines, dito sa Nueva Ecija, makikita ang Rice Museum kung saan matatagpuan ang iba't ibang kulay ng bigas katulad ng puti, pula, brown at ang tinatawag nilang forbidden rice o black rice. Ayon sa Philippine Rice Research Institute, pang-siyam ang Pilipinas sa pinakamalaking rice producers sa buong mundo. Pinaniniwala ang mga Chino raw ang nag-impluwensya sa ating mga Pilipino na kumain ng kanin. So kung mas nanaisin nyo na matuto tungkol sa araw-araw na kinakain natin, kailangan nating bisitahin ang Rice Museum. So hindi lang siya impormasyon tungkol sa pagsasaka, kundi yung impormasyon din tungkol sa pagkain ng kanin. Pero ang isa raw talaga sa klase ng kanin ng mga Chino na patok sa panlasa ng mga Pilipino, ang Yang Chow
fried rice. Sinangag na sinangkapan ng itlog, hipon at asado. Tirang kanin na sinahugan ng mga tira-tirang ulam. Ang restaurant na ito sa Binondo, 4 na dekada nang naghahain ng authentic Yang Chow fried rice, Hong Kong style. Ang original ng Yang Chow, it's galing sa Hong Kong din kasi ang menu namin is from Hong Kong. So kami yung nag-import ng cook galing sa Hong Kong para magluto ng mga pagkain ng Cantonese. Lalagyan po natin ng konting mantika. Gigisa po natin yung yellow egg. Lalagyan na po natin rice. Lalagyan na po natin yung hipon, asado, onion leeks. Haluin po natin ng maayos. Bigas na pangsaing. Meron ding pangkakanin katulad ng malagkit. Sa Plaridel, Bulacan, meron silang kanin na kung tawagin, balisuso, hugis apa at malagkit. Kadalasang inihahanda tuwing fiesta. Ang balisuso, perfect daw i-partner sa kahit na anong ulam. Basta't may okasyon nandyan yan. Walang handaan dito na walang balisonsong. Yung mga bago palang nakakatikim, kinakain nila ng ganun kasi para daw suman. Si Lydia, 50 taon nang gumagawa ng balisuso. Pero hindi katulad ng iba, naggata ang kahalo ng bigas, ang sa kanya, mantika. Ang normal na kanin, kailangan ng may ulam. To, kahit walang ulam, makakain mo siya. Ang rice ay starch na pangunahin nating source ng energy na convert ito sa glucose. So kapag nagkumain tayo o nag-ingest tayo ng sobrang dami ng rice, tataas ang glucose ng dugo natin. Diabetic, hindi ito advisable for him dahil hindi natin makiregulate ang kanyang glycemic index or blood sugar level. Kapag naman medyo malusog ka, of course, you end up being obese. So on the average, ang mga babaeng kagaya ko, mga 1 cup per meal of rice. Ang mga lalaki hanggang 2 cups per meal. Kino-compute namin to depende sa gender, age, at saka physical activity. Ang Pilipino, pwede mong dalhin sa kung ano-anong panig ng mundo at saan man siya mapadpad, siguradong maghahanap siya ng kanin. Kaya kapag nawala ang kanin sa ating mga hapagkainan, labo-labo nang talaga. Dahil para sa atin, kanin is life. Ang isa naman sa sikat na rice recipe mula sa Japan, sushi. Sina Joel, may kakaibang inihahaing sushi, matamis at malagkit, sweet sushi. Itong Pinoy sushi namin, ang content nito 50% lang kanin, tapos 50% fruits. Kagandahan nito, maganda sa katawan. Ang bilis kasi nito makabusog, kaya pagkain natin ng maraming kanin na hindi maganda sa katawan, ay mababawasan natin. Imbes na Japanese rice, ang gamit, malagkit. Pinapagulong din ito sa sesame seeds o linga. Ang mga palaman, Pinoy na Pinoy. Ube, munggo, mangga. Medyo okay naman siya dun sa dip natin. Tapos yung rice niya sa yung medyo nagko-complement. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.